may mga report rin no, na yung PHIVOLCS na identify na raw yung mismong fault line na nag-cause nitong malaking lindol dyan sa may sitio Look. What can you tell us about it? Actually, Sean, ito daw ay tinatawag na Bogo Bay Fault. Yang nakikita ninyo sa screen, kasama yan sa mga bahagi niyang fault na yan na umangat. No? Una, sa kanilang pag-aaral ay nasa 200 meters lamang daw ang kanilang inaakala na haba nito. No? Pero dahil sa drone shot ay nadiskubre nga na mayroon itong haba na 1.5 kilometers. At meron itong lapad na 2 metro. So talagang napakamapaminsala at delikado ito. No? Ayon sa mga eksperto na ating nakausap ay the last 400 years nang nagkaroon ng paggalaw dito no, sa Northern Cebu na ganito kalakas ang kanilang naranasan. At ngayon nga, na sumulpot ito ay talagang kanila ito ikinagulat. No? Bukod pa dyan, ito ay nahanap ng quick response team no, sa online extension ito ng fault na yun nga, Bogo Bay Fault na ang kanilang tinatawag dito. At sa kanilang obserbasyon ay meron pa rin mga ground fissures, pressure mounts and fault scraps na nandoon pa rin sa deformation zone. Ayon sa PHIVOLCS at sa iba pa nating mga kasama dito ay patuloy nilang sisilipin at pag-aaralan kung ano nga bang aktibidad nito dahil napakalaki ng sukat nito no, at talagang maaari na kung magkaroon man ng paparating na mga lindol ay maaaring gumalaw ito ulit dahil meron pa dito na ilang mga seismic activities no, na maaaring mangyari. Kung matatandaan nyo Sean, Ces at Polino, mula 1885 hanggang 2013 ay mayroong 8 lindol na naitala no, at umaabot yan mula magnitude 4 hanggang 7.2 kung hindi tayo nagkakamali. At marami sa mga infrastruktura na yan, kasama ang mga establishmento sa Cebu ang nasira. So isipin nyo na lang, kung mas malakas ang maging lindol na mangyari, baka mas malala pa ang kahinatnan ng mga probinsya at munisipalidad dito sa Cebu. Arles, dapat ituring na yung hazard zone, yung area na yan kung saan yung fault. But at the same time, ano bang sabi ng PHIVOLCS tungkol sa sinkhole? Kasi yan, nakita rin yan ng nangyari sa Bangkok. Noong 1990, nung sa Baguio, yung sa Dagupan, nakita ang maraming parang liquefaction. Ano bang paliwanag nila? So far, Ces, no, hindi pa natin nakukuha ang pinakapahayag ng PHIVOLCS sa mga sinkhole na ito. Dahil ang unang ginawa ng mga kapulisan at ng iba pang otoridad nang nakita ito sa iba't ibang mga barangay dito ay nilagyan agad ito ng kordon, no? Kinurdonan agad nila. Dahil syempre yung pangamba na baka pasukin ito ng mga residente at pag-interesan dahil baka akalain nila na simpleng swimming pool lamang ito. No? Dahil ayan ito nakikita niyo sa screen ay talagang malalaking sinkhole ito. Wow. At matatagpuan ito sa ilang mga bahagi ng probinsya ng Northern Cebu. Meron tayong mga ulat na nakita dito sa Daang Bantayan lamang no, na merong mga 3 na mga purok dito na merong ganyan. Kahit kanina sinilip natin yung bahagi sa may dagat no, dahil itong Daang Bantayan may katabi mismong mga dagat. Nakakita na rin tayo ng mga sinkhole na mas maliliit ang sukat dito pero kung susumahin mo ay maaari pa din mag-cause ng of course no, ng danger sa ating mga kababayan dahil hindi lahat ay may kaalaman dito at yung iba ay aakalain lamang ito na simpleng bukal. Pero after all, ito ay isang moving na bahagi ng lupa at maaaring lumubog anytime na magkaroon lamang ng paggalaw o muling paglindol dito sa probinsya.